At ngayon tutuntunin naman natin yung pangalawa niyan ano, kasi wala dito sa binigay niyang perimeter, yung isang triangle shape rock. So nandito lang yung itong isa. Ayan, isa lang ang binigay niya. So yan, diyan tayo gagamit ng compass mga bok. My sourceless water, from yin and yang, arises two sides. From land and sky emerges the divine. My yin-yang fish. So ngayon, ituturo ko sa inyo mga bok kung paano ang tamang pagkumpas nito. Dahil dito sa area na to, may tatlong ganitong marka. Yung isa, lagpas lang isang dangkal. Manipis lang ang pagkakaukit ng side ng marka na to. Ito, kasya yung isang palad. Talagang malapad yan. Ito yung pangalawa. So yung pangatlo, mas matangkad pa sa tao. At ang itsura ng bato na pinagdikitan niya, naka-arc. Yan. At sagad sa dulo. Parehas lang silang bato, ang hahanapin, magkaiba lang ang punteriya natin. Ito, triangle shape rock. Yung ganitong marka na naka-arc na bato, idinikit. Big rock, kahit anong pinakamalaking bato, basta malaki. Malaking bato dahil lampas pa sa taas ng tao. So ito, kaiba naman din ito doon sa una dahil yung unang ganitong marka, flat yun dito. Kita nyo naman kung anong itsura. No? Pero bago yun mga bok, ipapakita ko muna to sa inyo. Dagdag kaalaman lang. Yan, ito. Itong marka na to. Pansin nyo ba? Ayan o. May person dito. Tapos may linya pababa. Tapos ito ginawang C. Tapos may hole. Maliit. So yon. Hindi ko nasasabihin kung ano to mga bok dahil bastos yan. So focus tayo dito sa C na may dot. Dahil ang tinutukoy nito inside track. At itong pointer na yan talagang may hole. Ayan o. Maliit lang. Bantayan niyo tong pointer na to mga bok dahil ganito siya tignan dito sa bandang kanan. Madalas itong pointer na to babaliwalain nyo to dahil hindi naman talaga to pointer ano sa tingin nyo dahil nakaturo yan doon sa langit. Ito ang mahalagang bantayan sa mga pointer ng hapon. Pansin nyo naman siguro medyo may katulisan ito at may katulisan din yan. Dalawa. Ano ba ibig sabihin yan? So, ibig sabihin, itong marka na to, tatalon to. Dahil sa harapan nitong marka na to, may dalawang bato na madadaanan. Kaya nakatingala yan. So, instead na magdidire-diretso yan doon, tatalon yan sa dalawang bato na madadaan niya dito sa harapan. Kakaibang pointer mga bukano. Ganito kagaling ang mga Hapon sa paglagay ng mga marka. So may deposit in front kasi nasa likod itong pointer na to. So ganito naman yan mga bukay ano. Yan. Itong side na to. Yan. Yan yung susundan natin. Yang dalawang bato na yan ang tatagusin niya, tatalunin niya bago kay watchtower. Kasi itong bato na to dadaan lang sa gilid niya. Kaya ganyan ang itsura ng pointer na to. Nakatingala at mas mahaba ito. So yun ang purpose niyan. So dito, yan, pansinin nyo lang itong bato na to mga bok. Yang pointer na yan, nakaturo sa taas. Kasi dapat, kung flat ito, dyan tayo sa taas magkukumpas. Kasi nakaturo nga yan. Pero pansin nyo naman kung anong itsura ng bato na to. Parang may ngoso ano.
nakaturo sa kaliwa. So instead na dito tayo magkukumpas sa taas niya, ito yung susundan natin, yung uso na nakaturo sa kaliwa. Dahil ibig sabihin, hindi tayo dito mismo sa taas niya, kundi dito sa kaliwa lang. So ganito yan mga bok. Tignan natin dito sa kaliwa. Daming damo. So basag itong ano na to. Ayan. Ayan o. Yan yung itsura. So yan, nakaturo yan dito sa kaliwa. At dito, sa kaputol niya lang, ayan, kasi binasag yan, may linya. Yan. Kita nyo na, ano. So yan, nakasaad ng marka na yan, nagagamit tayo ng kumpas dito mismo, sa tabi niya. Kasi yung pointer na yan, papunta yan dito. Kaya dito tayo tatayo at gagamit ng kumpas kasabay ng marka na yan, nakaturo dito. May hole pa pala dito mga bok. So ganito din yan mga bok. May isa pa dito mababa, sa baba. Babaybayin natin yan. Ano kaya ang matatamaan? Si Kappa. Ang matatamaan ng linya na to. Tandaan natin mga bok, dalawa ang target natin. Sa taas at ito nasa baba. Dalawa. So mula kay Kappa, meron pa dito sa kaliwa. Kasi yung hole na yan, naandito sa bandang kaliwa ng linya na to. At itong bato na to, ayan, kung mapapansin nyo, nakatungo pababa. May dalawa tayong deposito na inipit sa bato. Kung titignan natin, parang walang kakaiba, no? Parang normal lang na crack. Pero ito yung pansinin natin mga bok. Yan, pag itutuloy-tuloy natin yan at gagawin nating pointed itong dulo na to, so ibig sabihin yan, may hidden chamber sa direksyon na ibinigay niya. Ito. Yan. At dalawa pa. Sa baba at nasa taas. Kung idiri-diretso natin yan doon. Tapos meron pa sa baba kasi bandang baba yan. Medyo matas itong si Kappa. Dahil malalim talaga yan si Fuji Mountain. So mula dito, dito tayo tatayo. Yan, sa side na yan, dito. At dito natin ilabas ang kompas natin. Mula dito, ayan, nakaharap tayo 225 na kung saan ang tatamaan yung bato na yan. Sa 225. White degrees tayo mga bok, lagi nyong tandaan. Yung marka na yon. At pag nagkumpas tayo ng white degrees, dapat dito lang sa loob ng wall, hindi dito sa labas, ano. So, dito sa kabila, ayan, nakaharap tayo 315. So, yan mga bok. At ang matatamaan sa 315 yung bato na yan. So, instead na triangle shape rock o kaya mga pyramid ang naandyan, ang nilagay nila pointer. Ayan. At yan, bato na yan, may dalawang deposito. Ito isa, at yan yung pangalawa. Yan, kasya talaga dalawang daliri din. Na naka inside, tapos rock. Malaking hole yan. So dahil dalawa ang pointer nito, ibig sabihin bawat pointer may dalawang depositong dala-dala. So itong una, ayan, kung ito ang susundan natin, papalo yan dyan. Pero, kung dito natin titignan sa kabilang side, ang matatamaan yung bato na yan. So, ito, dadaanan niya lang to kasi nasa baba. Target natin yan dalawang wood. At yan,
So, pointer dito, pointer din yan. Ganito naman, kung titignan dito, sa side na to. Yan, pointer ano. Na nakaturo naman doon sa bato na yun. So, lagi nyo lang bantayan yung pointer na yan, mga bok, ano. Baka mamaya kasi, ang tinuro ng pointer na yan, si Satori. Sakit sa ulo yan. So, kailangan nating malaman kung may mga legit bang marka doon at kung may mga legit bang mga dig spot doon. So, ngayon, bago natin puntahan yan dyan, dito muna tayo sa bato na to. Yan. Mag-isip kayo ng bastos mga bok dahil ito ang code ni Kappa. Sadyang bastos talaga. Napipicture ninyo na ba mga bok? Yung iniisip ko. Yun na rin ba ang nasa isip nyo? Ito yung mga code ni Kappa mga bok. Yan ano. So, itong marka na to, hindi ko to sinabi nung mga nakarang video ko. Gawa ng, yun nga, sobrang bastos ano, para pag-usapan sa episode na yon. Kaya naisipan kong itampok itong mga naka-inside track dahil dito nailalabas ko kung ano yung marka na yan at kung ano ang kanilang kahulugan. Talagang ganito ang code na ginagamit ng mga Japanese Imperial Navy sa paglagay ng mga palatandaan sa area na positive, lalo na pag si Kappa ang ginamit nila. Itong marka na to, kumakatawan ito ng tao. Ito yung likod, yan. Ito yung pisngi ng puwet natin dahil lalaki ito. So marami na akong pinapakita sa inyo ng mga female organ ano. Pero ito, lalaki ito. Tapos ito yung hita. Hindi nyo ba napipicture yan mga bok? Yan ang nagpapatunay na lalaki yan. Ganito kabastos si Kappa mga bok. No. Ito ang ginamit nilang code. At yan, nasira ko na yan. Dahil naapakan ko. Sayang naman. Yan. Dito ako umakyat. Yan ang nagpapatunay na itong marka na to, lalaki ito. Bakit? Yan ang bagay na inipit-ipit natin sa dalawang hita natin. Supposed to be may butas yan dyan, pero tinanggal nila. Dahil yon ang hahanapin natin, dahil doon dinudukot ni Kappa ang Shirikodama. So kaya tinanggal nila ang butas dito sa puwet at iniwan nila yung bagay na inipit-ipit. Kaya madalas tayo nakakita ng mga heart. Yung heart na yan. Ito, code ni Kappa. So yung heart, may dalawang target. Ito, isa lang, nakasaad dito. Sa marka na to. Hindi pa natin alam yung mga kasunod. Kasi doon tayo magbabase kung ilan ang deposito na makukuha natin dito sa marka na to. Ganito kabasto si Kappa mga bukano. Kung susundan natin yan, papunta doon, sa taas. Ayan, yung letter S. Kita niya naman. So, kailangan lang natin sundan yan hanggang doon sa baba. At dito sa baba, nandyan si Kappa. Yung bato na yan, si Kappa yan. May katabing paa. Pero, hindi natin pakialaman yan dahil hindi naman ito ang topic natin. So, topic natin dito, inside track. Yan talaga paa. No? At dito lang sa likod niyan, ayan, kung mapapansin nyo, may dalawang hole. Papasok yan mga bok. Tapos may isa pa. Parang alas 12 kung titignan natin. Pero ito, papasok pa din. At may isa pang maliit na hole. So yan, mapa yan mga bok. Ito, nagsasaad na may deposito dito sa kaliwa. Mula dito sa pinagmarkahan nila. Mayroon din dito sa bandang kanan. At meron din sa bandang unahan. At may isa pang deposito sa bandang unahan pa din. So yan, 4 na butas na magkakaiba ang sukat, magkakaiba din ang lalim. So ibig sabihin yan, itong malalaking hole na to,
Nagsasaad lang yan na mula dito sa pinagmarkahang bato na to, may dalawang malapit kasi malalaki yung hole. May isa namang medyo kalapitan lang kasi may kalakihan din yung hole na yon. At may tinutukoy pa siyang isang deposito na may kalayuan dahil maliit na. Sadyang napakaliit ng hole na yan. So ibig sabihin malayo yan dito. So itong marka na to may dala-dala pang 4 na deposito. Mula dito nasa kanan at yung isa nasa kaliwa, yung dalawa nasa unahan. So naandyan. So malamang sa malamang itong bato na to ang tinutukoy niya. At naando naman yung isa napakalayo. Dahil yung nandito na sa kaliwa, ayan yan mga bok, yung nagtumpok na mga damo, bato yan. At nandun sa kanan, yung isang bato, yung malaki na yan. Yan ang may deposito yan. Yung bato na yan. 4 ang tinutukoy mula naman dito, papunta doon. Kanan, kaliwa. At 2 sa harapan, isa yung medyo malapit, isa yung malayo. Malayo yan. Yung huli yan. Medyo malapit. Medyo malapit. Talagang malayo yon. Pinakita ko lang sa inyo mga bok ang code ni Kappa na ginamit ng mga Hapon sa pagmarka bilang palatandaan sa mga deposito na tinago nila. So, ganito sa harap, ayan. Ito yon ang mother code natin. Yang nakikita nyo yung dalawang linya na maiksi, binary code ni Yen. Itong mahaba, binary code ni Yang. Dalawa yan, ang kabuuan yan, small metal. So, ganito lang yung sa likod niyan mga bakana. Kaya nakakita tayo ng heart na nakatayo. Kappa yan. Si Kappa, isa ang dudukutin at isa naman yung hinatak niya pa ilalim. So, ganun si Kappa. Kaya yung heart na yan, dalawa yan. Isang mababaw, isang malalim. Dalawa. Yung heart. Yung heart na nakabaliktad naman, so sa mga kasunod na marka sa inside rack natin, doon ko na lang ipapakita. So, itong marka na to ang sumisimbolo ng heart na nakatayo. Walang dot sa gitna. Dahil hindi ito ang target natin. Kailangan nating hanapin yon. May target pa tayong isa dito. Itong hole na to. Ayan o. May 3 linya. Gabuhok lang talaga. Bantayan nyo tong mga linya na to, naggabuhok lang. Dahil dito, nagkulang ang decoding ko. Yang gabuhok na marka na yan. Nandito yung hole. Nandito yung linya. Kung sisipatin natin to, yung wall na yan, nakatagilid ng konti. So, ibig sabihin, hindi yan nakaharap dun sa bato na yon. So, ibig sabihin, ang target natin, nandito lang sa malapit. Yan, bato din yan mga bok. Nagkumpulan na mga damo. Nakatagilid to ng konti, halos parang nakaharap doon. So, ang target natin yan. Hindi yon. Kaya yan ang puntahan natin. At dito, sa marka na to, ayan. Yung marka na yan mga bok, ano. Napakalaking ano to. Tatlong daliri kasi ano. Pababa. Tapos dito naman sa baba, may katabing bato. Tapos dito may hole. Tapos dito sa taas may linya din. Ayan. Yan. Itong linya na to, hindi sinagad doon sa kabila. So, ganito yan mga bok. Yang linya na yan, pababa. Itong linya na to, at itong hole na to, nagsasad lang yan na inside this rack. So, ang unang nating gagawin, aakyat tayo dito sa bato. Tapos,
pupunta tayo dito sa kaliwa. At yung mahabang linya na yan, kaya itong hole na to, ayan, napakalaking hole yan. May tinutukoy pa tong isang deposito dito sa kanan. Mula dito, ang matatamaan ng ano na yan, nandun mga bok, yung June 2511. Ayan, kitang-kita na talaga dito. Napakadaming bato ano. Pero pansinin nyo yung mga bato. Nasa tabi-tabi lang. Ayan o. Yan, yung mga bato na yan nakahilira lang ano. Pero walang ibang bato na nakaano doon. Yan ang June 2511. Talagang binigyan ng daan. So nakikita na sa ngayon dahil wala nag-aanong damo. Kaya yan, yung hole na yan at yung linya na yan papunta yan doon. Yan, pag akyat natin yan dyan, dito tayo sa kaliwa. So ang kasunod na marka nito, ito. Yan ang kasunod na marka. Kita nyo ba yung linya? Mahaba, no? Oh, hanggang dito lang. Tapos hole. So ibig sabihin yan, sa baba, pero dito sa bandang kaliwa. Kasi naka-slide ng konti yan. Hindi nakadiretsyong paganyan, ano? Kung diniretso yan dito, dito lang tayo sa baba. Pero dahil naka-slide yan, pupunta muna tayo sa kaliwa, dito sa baba. At dito, sa marka na to, kadami ng damo. Hindi punggol na mga damo to. Yan. Ito hole, maliit. Tapos medyo malaki. At talagang malaki ito. So, ibig sabihin, yan, babae na naman yan, mga bok. May 3 hole. So, daanan ng ihi. Ito daanan ng bata. At ito ang daanan ng dumi. So, dito dinudukot ni Kappa ang Shirikodama. Yan. At dito lang mga bok, ayan. Itong part na to, ayan o. May naka-X dito. Yung linya na yan, ayan o. Sana makita lang to. So, itong linya na to, tapos yan, ano. Dito, manipis na lang yung ano na to, itong linya na to. Tapos, itong isang linya, tumagos talaga dun sa isa. Ayan, isang butas. Break this marker. So, itong marker na ang i-break natin. So, nakasaad yan. Aakyat tayo. Tapos dito sa kaliwa. At dito naman, nakasaad yung bilog na yan at tumawid yung linya sa gitna. Break this marker. At nakasaad din dito. Yung linya na yan na pa-slide na may hole sa baba. Dito sa kaliwa, sa baba. So, ibig sabihin, dito na naman tayo maghukay. Aabutin lang natin yung ilalim ng bato hanggang sa umabot tayo sa marka na yan. Dahil nandyan ang deposito na tinago nila. Kappa method ito mga bok. So ito, malalim na naman ito. Dahil yung nilagay na yan, yung item below ground. Hukay tayo dito sa spot na to hanggang sa maabot yung dulo ng bato at doon tayo magsimulang magbasag. Papunta doon sa gitna hanggang sa maabot natin yung malaking bilog na yan. Dahil yan, ang code ni Kappa. May 3 butas ano, babae yan. So ganito ang mga code na ginamit ng mga Hapon. Lalo na to. Meron tayong lalaki. Nandito, babae. Nandyan si Kappa, may katabing paa. Talaga ganun mga bokano. Ganito yung mga code na ginagamit ng mga Hapon. So ngayon, sundan naman natin yung bato na yan. Dahil yan, bato na yan, ang tumama sa white degrees mula dun sa marka na yon. So yung bato na yan, nakaturo naman dito sa bato na to. At itong bato na to, ayan, may printer tayo. Nasa 3 ang sukat nito. Yan. At itong bato na to, nakatungtong dito sa malaking bato na to.
So, ibig sabihin, pointer ito. Tinapyas dito sa taas. Yan, basag. Tapos putol doon. Yan. Ang itsura ng pointer na to. So, ito namang pointer na to, papunta naman to doon. Mula dito, matadaanan niya yung hukayin dito. Nandyan si Kappa. Tapos na nandun yung paa. Didire-diretsuhin natin yan. So, yun namang bato na yun ang matatamaan. Yang bato na yan. Dalawa yan mga bok. May isa pa dito. Ayan o. Pero ang target natin yung malaking bato na yon. So, pupuntahan natin yan mamaya. So, ngayon mga bok, bagong taon na. Kailangan din ba baguhin din mga pag-uugali natin mga bok? Kung totoong tao ka naman so hindi na kailangan yan. Ipagpatuloy mo lang kung ano man ang iyong nasimulan. Dahil kung ang purpose mo lang naman ang magustuhan ng iilan, huwag mo nang subukan. Dahil yung iilan na yan, naandyan lang naman yan. Pag mataba ang wallet mo at malalim pa ang bulsa mo. Pero oras na down ka na, payat na ang wallet mo at wala na bulsa mo at lalapit ka sa kanila at hingi ng tulong, sasabihin naman nila, sino ka? Sadyang ganito kalupit ang realidad ng mga tao dito sa mundo mga bokano. Pag mabait ka, aabusuhin ka nila at sasabihin nilang tanga ka lang talaga. Pero pag na-realize mo na umaabuso na sila sa kabaitan mo, sasabihin naman nila sa'yo, nagbago na ang ugali mo. Diba mga bok? Talaga naman may mga taong ganito. Pero kung plastic ang pag-uugali mo, gaya ng ibang tao, mag-isip-isip ka na. Dahil nababagay sa'yo na maiwan sa tapunan ng basura dahil kanser ka sa lipunan na dapat sunugin at hindi na pamarisan. At kung isa ka man sa mga taong nasaktan sa mga nasabi ko na hindi matanggap sa sarili mo, isa lang ang maitatanong ko sa'yo. Saan ka bang grupo dapat isasama? Sa mga taong may bukas ang pag-iisip o doon sa mga taong ganito lang ang pag-iisip? Ganito talaga mga bok, So, talagang may mga panahon na wala akong pakialam sa kung ano man ang mararamdaman mo. Dahil, kapag hindi naranasan ng isang tao na madapa, hindi niya matutunan tumayo. Gets niyo ba ako mga bok? So, eto na yon. Dami mong satsat, Lads. Ano ba naman yan? Walang kakwenta-kwenta. So, nandito na tayo mga bok. Dapat ito, bato na to, triangle ito. Kasi ito yung bato na talagang target natin. Dapat nating mahanap triangle shape track. Ayan. So, dito tayo. Yan ang itsura ng bato. Pansin nyo na, Ayan, triangle. So, ito yung bato na matatamaan doon sa pointer na nandun sa sagingan. Na kung saan, yun naman ang tinuturo ng isang pointer doon. So, ito yung bato na ang target natin. Pansinin nyo mga bok. Yung marka na yan. Ganyan lang yan kung titignan dito sa gilid. Sa taas. So, alam nyo na kung anong ibig sabihin nito. Yan. Here. Tapos may hole na parang pangil. So, kung titignan dito sa actual, dalawang C. Ayan, dalawang C. Tapos flat to dito. Buta siya pero parang pangil. So, sino kaya ito? Bakit ginawang pangil ito? So, ibig sabihin yan, chamber inside kasi nasa loob ng hair sign. Pero, hindi dito sa bato na to. Dahil itong bato na to,
ginawang pointer. May pointer doon. May pointer din dyan sa baba. Nakaliko yan. So, isang pointer dito. Pinaliko yung bato, pinaganyan. Dahil may isang pointer din yan. Dito sa kabila, pointer din yan. So, yun. Masasabi nating hindi na pointer. Kasi hindi naman pointed yan, ano. Kung mapapansin natin, naka-curve. Tapos, pababa yan. So, yan yung itsura niyan, pababa, oh. No? Hindi na pointer. So, dito, ang kabuuan nito mga bok, doon na lang sa ano, yung sa marka na yan. Kasi, itong part na to, ginamit nila dito, ang Shinto method. So, applicable lang ito sa Shinto decoding. Nandun kasi yung isang marka doon mga bok. Doon ko na lang isasama yung kabuuan ng method na to. Kasi dapat hindi ako mauuna dito kasi ito yung last part dito sa Shinto method na ginamit ng mga Hapon. Kasalanan to ng pointer doon eh. Oh. Kung bakit ako nauna dito. So partial lang ito. Ang target natin yung hole na pahaba. So ito lang muna. Partial lang muna to. Ayan. So Shinto method ang in-apply nila dito mga bok kaya applicable lang ito sa Shinto decoding. Malalim din pala, may hole pala to. Yan. Itong hole na to, palabas ano. Malalim yon, papanipis dito. Flat talaga tong side na to. Yan, ibig sabihin niya papalabas. Kung susundan natin yan, yung hole na yan, papunta dito. Sa isang hole na halos kagaya din dyan. Tapos, kung yung hole na yan, papalabas pa din. Kasi dito malalim, mababaw na ito. At dito, magkaroon ng buntot. Yan yung susundan naman natin. Ano? Yung buntot niya. Mula dito, babaybayin natin yung dulo na yan. Papunta naman doon sa isang marka. Yan, kitang-kita na mga bok. Yang linya na yan, at itong dot na to, ibig sabihin, below. Yan, susundan naman natin yan. Papunta naman yan dito sa baba. At yung bato na yan, talagang may gatla to. No? So, ito yung target natin dito. Yan, itong marka na to, naka-V. Kasya 3. So, ibig sabihin yan, center. Nandito lang, no? Katapat lang din. Yan ang center natin dito. So, nandito yung hole, nandito yung center. Dahil sa marka na yan. So, ito, flat itong side na to. Sa kabila, yan, flat pa rin yan. Tapos yan, pinutol ano. So, kung titignan natin to, kung doon tayo nakatayo sa harapan, parang bubungan ito ng bahay. Dahil tinutukoy nito ang Shinto shrine. So, ito namang method ang ginamit ng mga Hapon. Hindi ko lang to nasundan mga bok, gawa ng bibihira lang din itong marka na to. So, dito sa area na to, dito nila iminarka at inilagay ang method na ginagamit nila noon sa pagbaon ng mga nakaw na yaman. Ang kabuuan ng doon ko na lang sasabihin. Kaya partial lang muna ito. Kung paano man nagiging target itong hole na to, doon na sa Shinto method, malalaman ang buong katotohanan. Lalo na yan. Dahil may sikreto rin yan. Yan, yung mga hiwa-hiwa na yan. Yung mga pointer na yan, may tinuturo yan. Dito may hole pa. Sa harapan. Talagang mababaw lang. Kasi lang yung daliri. So, lagi nating tandaan
Sa shrine nila, yung box na hinahagisan nila ng barya, malaki at malalim. So, isipin nyo na lang na andyan yung box. At yung linya na yan ang kumakatawan sa butas ng box na kung saan doon papasok ang mga barya na itinapon ng mga Hapon. Yung linya na yan papunta dito sa isang hole, tapos yung hole na yan papunta naman doon sa isa pang marka, tapos yung marka na yan pababa. So, puntahan natin doon sa harapan mga bok. Ganito lang yung paligid dito. Yan. Talagang napakalapad ano. Isa to sa mga imperial site. Kaya napasubo ako sa site na to. Na andyan ang June 25:11. Yung bato na yan. Talagang napasubo ako dito sa site na to. Imperial site ang napasukan ko. Dahil naandito ang isa sa mga geographical feature ng Japan, ang Fuji Mountain. At lalo na andyan ang Imperial Throne. Upuan na madalas na sinasabi ng kapwa vlogger natin, upuan ni General Yamashita. Pero Imperial Throne yan mga bok. Maliit man o malaki, so sinisimbolize niyan ang imperyo ng Japan. Kaya yan, yung mga site na yan, ibig sabihin yan, prepared yan. So, itong side na to kakaiba no, kaysa side na yan. Kung titignan natin dito, ayan, kung mapapansin nyo, flat ito. So, flat din yung sa kabila, flat din dito. Dahil may simbolo ng bubong yan. Kaya yung deposited dito, malalim, kasi bubong pa lang ito. Dapat nating maabot kung saan man nakalagay yung box. Yan, bubong pa lang yan. Kalalim ano. Dudukutin natin yan pailalim. Yan yung box. So, mahaba na ang video natin mga bok. Sana may natutunan kayong kalokohan dito sa episode natin ito. At muli, ito si Nudge na mag-iwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting, hindi kailangang magaling ka. Ang mahalaga, may alaga kang baka. Bata pa yan mga bok, isang piraso lang. Hanggang sa muli!